I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Amen. Ang galinaw sa Dios manaka nato sa atong pagsimba o pagsaulog karon nga buntag. Nangutana si Mr. Baring kung para asa kinsa daw ning kaslon karon nganong naay ana nga dekorasyon. Siguro kamo ang pinakauna dapat kay last year you have celebrated your 50th year. Hallelujah with Elder Nene Baring. So kung naamay mag reaffirmation, number 1 mo diay karong adlaw. Hallelujah. So naimbag na bigat kada kayo, amin. So naay pag-prayer, naay prayer diha for the couple. Ingon nga atong reading gikan kang Patricia Bosley on renewing your vows guide. May that prayer help us sa atong pag-ampo nga malig-on ang atong panimalay. Padayon ang kampanya sa Membership Month na ay maglingkod dito sa gawas para mo-assist sa inyo ni atong inyong mga needs for updating sa inyong mga information sa membership IDF or individual data form. So palihog mo duol dito human sa simba o kadtong tanan nga nagaproseso alang sa membership, istoryahan nato labi na kay magsugod ang communicants class karong katapusan sa Domingo sa Pebrero next Sunday. Salamat sa provision sa Ginoo alang sa mga buluhaton o proyekto sa simbahan. Apil lakip ni ini ang atong lead wall project. Salamat sa Dios sa provision sa pagkinahanglan ni ana nga proyekto which is naanata sa 33% sa atong mga giampo nga 2 million nga project. Laygo ng Dios. Anniversary usab sa kasimbahanan karon sa Pangi ug sa Turil. Importante ni nga mahibal-an nato kay ang atong mga leaders mutambong usab dito sa ilang anibersaryo karong adlaw. Napati usab diha sa atong chime bells ang atong schedule for next Sunday which is Leadership Sunday kauban sa mga Board of Christian Educators as our preacher. Ang schedule sa March with emphasis on prayer naapod na patik po dinha ato kanang tanawon ingon nga importante nga schedule nato. Okay, padayon ang atong workshop karong sa guitar and ukulele workshop. Kagahapon gihimo sa mga kabataan dinhi ug magpadayon kini karong February 22 ug March 1. Pwede pa makahabol tong pwede pa ba? Duha? Sa second lang. Okay, naay mga 12 no? Mga 12 napulo. Less than 10. 5 sa guitar and 10 sa ukulele ang naka-appeal sa workshop kagahapon. Sa inyong mga bata nga interesado, may nang mahibalo mo dito sa atong training sa kauban sa atong director. Dili man sa bata lang no, pwede man pod sa nagreklamo ang kuan ba? 8 to 16 years old. Sorry na lang. 8 to 16 years old. Naay limit. So, pinag-open ni for all ages. Kaya nindot ba kay tanawon gahapon sila. Mahibal na to na inig human sa workshop kay mag-present pa na sila dinhi. Attention sa atong mga young people,
karong hapon, February 16, 1 p.m., ang panagtigom sa UCCP JSIS para sa Love Fellowship dito, hantod alas 5. So, ang inyong mga bata, please allow your children nga maka-appeal niini nga tigom unya. Mulakaw sila mga 1 p.m., siguro 12:30 ni mulakaw, padulong sa JSIS. Ang St. Christian Women's Association, himo usab sa Love Fellowship, karon nga adlaw, human sa alas 10 nga simba. So, reminding the CWA. Reminder para sa atong ministry opportunities sa pagpangita nato og office administrative assistant, front desk attendant sa Shalom Center, janitor and driver, palihog og inform sa mga inyong kailang mga interesado pag-submit sa ilang resume dito sa atong admin officer, Ma'am LJ. Padayon ang atong kampanya alang sa para lang pag-asa sa ilahang early registration sa kindergarten, preschool, and grade school. Sugod na, hantod February 28 ang early registration. Hinaot nga dunay magkampanya pa nato. Maabot na to ang target nga 100 students dire sa atong para lang pag-asa. Ang Newman Bible Study magpadayon usab sa klase karong semana, February 17 to 20. So reminder sa mga nag-eskwela sa atong Bible School sa Newman. Yes, sama sa atong giingon, ang Communicants class magsugod karong February 23, 1 p.m. Alang ni adtong nag-edad og 12 anyos pataas. So, Communicants and Membership class. Sunod Domingo, magsugod kini ug motapos kini sa katapusan ikatulong Domingo sa Abril, sa dili pa ang Domingo sa pagkabanhaw. Sa Sabado before sa Domingo sa pagkabanhaw, mao ang bunyag. So hinaot nga ato ning masubay nga mga schedule. Salamat sa Dios sa provision sa Ginoo alang sa atong financial nga mga updating na patik usab diha. Dunay invitation alang sa padayon nga pagsangkap o pag-equip ni adtong naka-appeal sa first virtual skills training for kingdom builders. Dunay second level alang kanila karong February 22. Gikan sa alas 8 tod sa alas 3. Aba? Ug usab karong Sabado nga moabot, wala na napatik diha sa atong announcement. Ang second batch sa leadership orientation nga gihimo gahapon, ang first batch dunay mga 20 kapin ang naka-appeal. Second batch himuon sa tanan nga mga gisulatan sa mga naka-appeal sa nomination for election. Sa second batch himuon karong Sabado alas 6 sa gabi hangtod sa alas 9. So at least ma-cater kadtong na trabaho jud, no, kay na-consider nga murag gamay ra pod nagka-appeal gahapon. Sa 120 ba to? O naay kapin 30. So padayon ang atong orientation ni adtong mga wala ka-appeal gahapon sa leadership orientation sa Church Council. Doon ay additional picture diha gikan sa UCCP Katalikanan Alyusan, North Cotabato, sa pagpasalamat kanila sa Bible nga nadawat. Pinaagi kang Ma'am Flor Adalin nga maoy nagdugtong kanato ngadto kanila. So dalaygon ang Dios. Ang pastor dinhi si Pastor Jerry Imba sa Alyusan, usa ka pag-umangkon ni Mrs. Olmogis. Okay, naminyo siya sa pag-umangkon ni Mrs. Olmogis. So mo siguro ning nadugtong ni dire o ato ning natabangan kining simbahan. Padayon ang atong pag-ampo alang sa kalig-on sa Ginoo.
sa kalig-on sa Dios sa mga nagasakit o nagaluya o lawas nga mga katawhan na ilalista ilang pangalan din na. Huwag usab atong wala na apil diha. Itong i-apil sa pag-ampo ang pamilya ni Pastor Crispin Makanta. Di na siya kayo nakaila sa gamintal. Kauban nga pastor, namatay siya gabi alas 9 sa buhay sa gabi o ang haya to dito sa St. Peter, Kalinan. Itong iampo ang pamilya teacher ni Ivy Bungato Makanta and the Makanta family. Happy birthday and happy wedding anniversary sa tanang mga nagsaulog karong simanaha. Kung niya ka mo dinhi palihog sa pagtindog alang sa atong pag-awit sa birthday, wedding anniversary song. Once again has come your birthday. Once again the time is here. What a loving gift from Jesus. He has given you one more year. Happy time, your birthday. Happy time this year. What a loving gift from Jesus. He has given you one more year. Sweeter as the years go by, sweeter as the years go by. Richer, fuller, deeper, Jesus' love is sweeter, sweeter as the years go by. Happy birthday tanan ng mga celebrators and happy wedding anniversary karon Kuya June and Ma'am Priscilla Sonido. Karong adlaw jud. Hallelujah. So reaffirmation jud ni karong adlaw. Hallelujah. Unya naa si Ma'am Director alas 10 sa buntag. Ginoo magapanalangin ka nato, mag-andam ka nato sa atong panimbahon. Manindog ang tanan alang sa tawag sa pagsimba. Ang Dios nagtigom kanato karon sa pagsimba aron sa pagsaulog sa balaang kasabutan sa kaminyoon. Nagakatigom kita ingon nga usa ka katawhan nga nagasuportas sa matag usa nga gihiusa sa gugma. Magpasalamat kita alang sa gasa sa gugma o pakiguban. Miyani kita aron ipadayag ang atong pasalamat ug kalipay diha sa atong pagsimba sa atong Ginoo. Buksan nato ang atong mga kasing-kasing aron atong masinati ang presensya sa Dios. Hinaot nga kini nga panahon sa pagdayig magpasiguli sa gugma, magpalig-on sa mga panag-uban ug magpalalom sa panumpang dili lamang sa mga magtiayon kundi sa tanan nato ug ngadto kang Kristo. Gugma sa Diyos, nilimutot ka, bisanon sa pagpadayag, sa lupa sa mga
sala sa Diyos ihatag. Masinay pagkipasay ilang sa lagi pala. Gugma sa Diyos pag-usuglon sa ligon ug di masukod. Malungtaron way katapusan kini atong awiton. Mahanaw man ang kalisdanan, mga gahom, mga bugan, ang wa mo magmatabon sa bukidog kabungturan. Gugma sa Diyos magadayon, walay sukod maligon. Nagaluwas man sa katawhan, ang grasyang way paglubat. Gugma sa Diyos pag-usuglon sa ligon ug di masukod. Malungtaron way katapusan kini atong awiton. Kontenta man ang kadagatan ug kalangitan sulatan, tanan nga kahoy susulat, tanang katawhan tigsulat. Di matukip gugma sa Diyos, kulang ang kadagatan. Kalangitan ipaigo kung kini ang sulatan. Gugma sa Diyos pag-usuglon sa ligon ug di masukod. Malungtaron way katapusan kini atong awiton. Magampo kita. Mapu ang aron ug mahigugmaon nga Dios. Miduol kami kanimo karon uban sa mga kasing-kasing nga puno sa pasalamat alang sa gasa sa kaminyoon. Usa ka salamin sa imong walay kinutuban nga gugma. Nagpasalamat kami kanimo sa sagradong bugkos nga imong gibuhat tali sa mga bana ug mga asawa ug sa kalig-on, kalipay ug pagtubo nga makita niini nga mga relasyon. Gipasudunggan kanamo Ginoo tungod sa paggiya kanamo sa gugma ug pagtudlo kanamo unsaon paghigugma sa usag-usa. Panalangini ang matag magtiayon dinhi karon Ginoo ug ang tanan nga may kadugtong nila. Liguna ang ilang mga kasing-kasing, ipalalom ang ilang gugma ug pun-a sila sa kalinaw. Tabangi sila sa paghigugma sama sa imong paghigugma, sa pagpasaylo sama sa imong pagpasaylo, ug sa pagsuporta sa usag-usa sa tanang panahon sa kinabuhi. Among gipahinungod kini nga panahon sa pagsimba kanimo o Dios, kay nahibalo kami nga ikaw mao ang pundasyon diin ang tanang kaminyoon natukod. Hinaot nga ang imong presensya mabati sa matag gutlo karong adlawa, ug hinaot nga ang among mga kasing-kasing mas maduol kanimo og sa usag-usa. Kining tanan among giampo sa ngalan ni Hesukristo nga nagtudlo kanamo sa pag-ampo. Amahan namo nga naa ka sa mga langit. Daygon ang imong ngalan, moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw
ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay, hinunua luwasa kami sa dautan, kay imo man ang gingharian, ang gahom, ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Diyos Ama naigon, Anak ug ang Espiritu Santo, sukat ba sa sinugdanan, karon ug sa kanunay, hinaot pa, hinaot pa. Mga igsoon, samtang atong isaulog ang Domingo alang sa paghandom sa pakigsaad diha sa kaminyoon. Atong dawaton yang atong mga relasyon dili hingpit. Adunay mga panahon nga nagkulang kita, mga panahon sa kasaypanan o mga kasakit. Apan gitawag kita sa Dios sa paghinulsol aron ang iyang grasya matagag kay gayunan sa pagbag-o kanato o sa pagbalik nato ngadto sa iyang gugma. Mapaubos kita nga magampo ug muduol, muila sa iyang gahom sa pagpasaylo, duyog sa atong pagsugid o sa paghinulsol. Ang pulong sa Dios nagingon, kung kita musugid sa atong mga sala, siya masaligon ug matarong sa pagpasaylo kanato og sa paghinlo sa tanantang mga kasaypanan og dili pagkamatarong. Ang atong Dios puno sa gugma ug kaluoy. Siya nagapasaylo sa tanan natong mga kasaypanan alang ni adtong mutuo kaniya uban sa tinuod nga paghinulsol ug pagsugid ngadto sa Dios. Usa mga igsoon diha kang Kristo, kita gibag-o na, gipasaylo og gahatagan sa kagawasan diha kang Kristo. Salamat sa Dios. Salamat, Ginoo, sa imong gugma. Salamat, Ginoo, sa kaluwasan. Gihatag mong Espiritu, sulod niining dughan ko. Salamat, Ginoo. Magampo kita. Dalaygon og silimbahon nga Dios. Dili matukib Ginoo ang among pagbati sa kalipay.
Karon nga adlaw niya kami misanong sa imong tawag nga mahimong kabahin sa katawhan nga imong gihiusa alang sa pagsimba. Pagdaig kanimo sa pag-ilang ikaw ang Dios sa among kinabuhi, Dios sa kasaysayan, Dios nga nag-umol kanamo og nagtagbo sa tanang panginahanglan, Dios nga labaw sa tanan. Angay lang gayud nga ikaw daigon og pasalamatan Ginoo. Dili lang tungod kay maayo ikaw, kundi ikaw ang Dios nga nagmugna kanamo, nagtawag ug nagtapok kanamo nini nga takna, aron nga taliwala sa mga gumunhap nga dili namo mapugnan sa among kaugalingon. Nahimong adunay kami Dios nga kadangpan, Dios nga maduulan. Busa Ginoo, salamat nga gilabas nimo kanamo ang imong pagpasaylo karon nga adlaw. Taliwala sa among pagkamasalaypon, taliwala sa among limitasyon, miila kami. Ikaw ang Dios nga nagpasaylo, ikaw ang Dios nga naghinlo. Kausab ang Dios nga magpabarog kanamo ingon nga imong katawhan, pinalangga nga mga anak, na taliwala Ginoo sa kapakyasan, makahimo kami sa paglakat ingon nga imong mga anak. Mutindog sa makausapa, nga padayon sa panaw sa kinabuhi nga imong mga alagad usab ni ining panahon karon. Salamat Ginoo sa kaygayonan nga niya kami magapaminaw sa imong mga pulong, mahimong matngon nga maminaw sa mga pulong nga imong ipadayag nga ni kanamo pinaagi sa imong alagad, bisan sa pagpaminaw usab sa mga pagbasa o sa pagpakiduyog Ginoo sa mga pag-ampo sa katilingban. Alang sa among kahimtang, alang sa among dapit, sa dakbayan sa Davao o sa tibok nga nasod sa Pilipinas, iyo man usab sa nagapadayon nga mga hitabo sa kalibutan. Gampo kami Ginoo, ang imong gugma ang maghari nining tanan. Ang imong hustisya ang mupasulabi, dili ang among mga definisyon o paghuna-huna o nasabtan may tungod sa hustisya. Kami nag-ampo Ginoo alang sa dakbayan sa Davao, amo nang nakita ang nagkabalik nga mga ginagmay nga mga krimen nga naghatag og hulga sa among pagtunhay dinhi sa Davao ug mosamok sa among malinawon nga pagpuyo. Sa milabay makatuigan Ginoo, di namo malikayan sa paghandom ang malinawon nga Davao. Apan karon daw nanay mga ginagmay nga mga krimen, daw nay mga snatching, ang dako nga hulga, ang kidnapping sa kabataan. Gampo kami Ginoo, harii kami og ihatag kanamo ang seguridad balik sa among dakbayan, sa among mga banay, sa mga kabataan, sa matag pamilya. Nga among hinginlan kini mga dautan sa ngalan ni Ginoong Hesus, dili mo tunhay. Panusahay o Dios among masabtan. Basta angat ang eleksyon, makadaghan usab ang krimen, murag dunay kadugtungan ni ining hitabo sa eleksyon. Makahatag og kasamok, makahatag og kalibog kanamo. Ngampo kami alang sa imong balaang espiritu na maghatag og kasiguruhan sa imong mga anak. Taliwala sa mga oportunista nga mga lider sa among dakbayan o bisan sa tibok nga nasod, ang magahari ang imong gahom, ang imong gugma. O nag-ampo kami Ginoo alang sa tibok nga nasod nga karon naga-atubang sa daghan nga mga issues, praying ang imong kamatuoran ang tigbabaw niini ug ang imong gugma ang maghari sa matag kasing-kasing sa mga Kristohanon o bisan sa wala motuo kanimo. Dunay mga concerns namo o Dios dinhi sa sulod sa simbahan, gikan sa nasyonal o bisan sa local nga level. Dili namo kini itago nga na kanimo. Busa among gidala usab o Dios ang paghangyo sa imong balaan nga kamot nga mo'y magapangulo si Kristo sa among simbahan. Taliwala sa mga pagsulay o sa mga effort sa pag-distort niini, ikaw ang maghari o Dios. Ngampo kami bisan sa ongoing nga mga cases filed for truth and justice within the church.
Ikaw ang magpadaog sa imong hustisya o kamatuoran, Ginoo. Sa mga programa nga gilati dinhi sa local church, mga umalabot nga mga trainings, padayon nga mga trainings, bisan ang equipping nga ug mapuhon magsugod, among giampo kini nga panalanginan nimo Ginoo. Ang tanang effort, ang among kontribusyon, ang among mga participation, ang among unahuna ug bisan among presensya, mapanalanginan aron nga mahimong andam kami sa bisan unsa nga mga tawag sa pag-alagad, sa pagserbisyo kanimo. Di na mo'y kalimtan, O Dios, pag-ampo alang sa among mga igsuon nagsaulog sa pag-anibersaryo sa salag sa kaminyoon. Ang imong pag-uban kanilag paglig-on sa milabay nga katuigan, among gidahom nga mauban o papadayon nganha kanila. Padayon sila nga imong lig-unon, padayon sila nga imong ipatubo nga mohamtong ang ilang gugma sa matag usa, bisan ang kabataan nga imong gigasa usab, O Dios, magmatngon o nga makailagayod ikaw ang Dios ni ini nga banay. Bisan sa mga igsuon namo nga nagsaulog sa ilang mga adlaw na tawhan, imo na silang gipanalanginan subay sa imong pagkamatinud-anon, subay sa imong kadagaya, ug subay Ginoo sa imong pagkadiyos nga na kanila. Busa gidayog ipasalamatan kanamo Ginoo sa ilang mga kinabuhi, na karon ini nga semana magsaulog na usab sila sa adlaw na tawhan. Ug ginaot Ginoo nga ang imong pangalan mao'y dayigon ug himayaon diha dili lamang sa makasaulugan kundi sa ilang kinabuhi usab. Ang tanan, O Dios, nga niya sa munahuna ug kasing-kasing among isalig sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Tungga kami, O Diyos. Tungga kami, O Diyos. Ang grasya ihatag o pagdait mo. Ang makahimo gihangyo sa pagtindog alang sa waaging pagtahod nato sa pagbasa sa balaang kasulatan. Nga naa makita sa basahon sa Ecclesiastes kapitulo 4 bersikulo 12 ug unang sulat ni Apostol Pablo ngadto sa taga-Korinto kapitulo 13 bersikulo 4 utso-si ug bersikulo 13. Ato kining basahon sa pagtubag-tubag. Ang duha ka tawo makapanagang konsulungon, apan sayon buntugon ang mag-inusara. Ang pisi nga tulo ka lubid, lisod bugtuon. Ang gugma maipalubon ug maluluyon, dili kini masinahon o tigpanghambog. Ang gugma dili mapahitason o bastos. Ang gugma dili mamugos sa kaugalingong kagustuhan. Ang gugma dili masukanon o madinumtanon. Ang gugma dili malipay sa dautan kundili sa kamatuoran. Ang gugma mo pailob, mutuo, mulaom, ug mulahutay gayod. Ang gugma dili gayud matapos. Kitang tanan, busa kining tulo magpabilin, pagtuo, paglaom, o gugma. Apan ang labing dako niini, mao ang gugma. Ang Dios nagapanalangin kanato diha sa atong pagpatalinghog sa pagbasa sa iyang mga pulong. Palihog manglingkod.
Love grows here. Salamat UCM Choir sa inyohang maanindot nga awit. Mayong buntag, katawhan sa Dios. Happy Love Sunday. To all, or to everyone, both married, single, widowed. Today we celebrate and give honors to all the married couples of this church. Dili lang sa pag-apil nato sa pag-celebrate sa tibuok kalibutan sa kadtong Love Month or Love Day, but also to give recognition and blessings to all the couples who are here who have braved the storms and challenges in their marriage. Grabe no, brave the storms. We are celebrating here not only to the couples who are still complete. Bisan tong mga nangabiyuda or nangabiyudo na, but you continue to hold on to the marriage vows that you have had with your spouse, bisan tuod ug wala na sila diri. No? As I was confined on my bed for 3 days, last week, at least for 3 days, naghuna-huna na kung unsay ako ang iwali, advance kay ba? Imagine na, last week pa ko naghuna-huna ani, so taas-taas gid ni ron. It was then nga ni broke out tong issue nga 2 to 4. Familiar ba mo sa 2 to 4? Ha? Very timely for the upcoming V-Day celebration.
Actually, dili ko fan no sa maong nga couple, but granting that it is true, mura og nakapasubo nako. Kay knowing that the wife gave up her career, iyahang gibiyaan ang iyahang kasikat, iyahang gibiyaan ang iyahang luxurious life in the city. No, just to be with her husband, her family, aron makumpleto sila. Makasusubo kung tinuod, manggaling ka na kung tinuod. And theirs is just one of the many couples who passed through challenges like this. Some were able to restore their marriage and reconcile, but there are a couple of them ended up separated, divorced, or annulled. Now, according to the PSA, or Philippine Statistics Authority census in 2020, on marital status, aging 10 years old and above, diha sa ato ang population of 108,667,043, adunay 86.33 million nga nabilong from 10 years old above. And from this 86.33 million, adunay 39.7 who are single. So ang mga single na appeal aning 39.7 taas pod og rate, which is equivalent to 34.26 million. Now, 39.2% are married, which is equivalent to 33.87 million. 4.5% are widowed, either bayi ang asawa or ang bana, ang buhi pa, which is equivalent to 3.9 million. And 1.9% of the population are either divorced, separated, or annulled, which is 1.6 million. Now, what is alarming is the data which is increasing, which has in census in 2015, because kaninga census was in 2020, 9% of the population in 2015, but now has already raised to 14.7% belongs to common law or live-in, which is equivalent to 12.7 million. And it is rising. So what could be the possible causes of these problems? Now, there is really a need on an intensive study on this, especially kita ingon nga church, no, ingon nga iglesia, kay murag wala kaayo nato mahatagi og focus ang kahimtang sa atong managtiayon ug sa atong mga pamilya. And I am even surprised nga pag-abot nako diri wala tay couples ministry. No nga sa other city churches flourishing ang kini nga mao nga ministry. And if possible, as a church, let us also look into the factors that contribute to this situation. Unsa kaha ang mga posible nga hinungdan. And of course, makakita ta og daghang mga resources on advices and resolutions, especially available diha sa social media or diha sa internet, on how to build a strong relationship, especially to married couples. Now, while it is true that we can go and refer to these materials, but I still believe and continue to believe that the best resource that we can have is God's Word, God's standard. And today we are going to explore a powerful and life-changing truth from God's Word. Love, the greatest,
of this. Tuo mo ani. Do you believe in this? Yes. Atong kusgon atong yes. Yes. Love is the greatest of all virtues. No, tungod kay sa atong kalibutan karon nga naay nagkabahin-bahin, focus on self-centeredness, fleeting emotions, ang balaang kasulatan calls us to a deeper and more profound love. And even as sung by the choir, love grows here. No, ang gugma mutubo bisan pa man dinhi sa ato ang panagtigom. Now, niining kabuntagon, we are going to reflect on what this kind of love looks like, especially in relationships, including marriage, and why it is truly the greatest of all. Atong tan-awon. So, dili ni siya mao ang gugma lang nga ato ang ma-feel emotionally. Now, in our passage today, atong makitaan nga ang Ginoo, ang design sa Ginoo sa gugma, and its powerful impact in our life. Let us check what makes love the greatest of this by looking into the characteristics of love as presented in today's text. Now, ang atuang passage is a famous love chapter. No, sa mga kasal, mo gini mo gini sikat nga o ginagamit, common nga gamiton. Now, the Apostle Paul paints a picture of love that challenges our understanding. No, puno kayo sa iyahang mga mensahe. Ningon siya, ang gugma mapailubon o maluluyon. Ang gugma dili mapahitason o bastos. Ang gugma dili mamugos sa kaugalingong kagustuhan. Ang gugma dili masok-anon o madinumtanon. Ang gugma dili malipay sa dautan kundili sa kamatuoran. Ang gugma mo pailob, mutuo, mulaom, ug mulahutay gayud. Now, kini nga mga kinaiya, naga-point out actually sa kinaiya sa atong Ginoong Hesukristo. Iya kining gipakita o gipadayag sa iya mismong kinabuhi. And as His followers, we are called to live out this kind of love in our relationships with one another. So, dili lang gani ini siya gugma o kinaiya para ra sa mga managtiayon. Kung dili, kini nga klase nga gugma should also be manifested diha sa atong pamilya, diha sa ato ang iglesia, diha sa atong katilingban, and most importantly, diha sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Now, with this in mind, nining maong karakteristik sa gugma, we are offered several reflections in building our relationships, again, not only for the married couples, but kanatong tanan. So, how can love be the greatest of this? First, love is the greatest when love becomes the foundation of a relationship. Kung mao kana siya ang mahimong pundasyon diha sa usa ka relasyon. Kung nahigugma man lang ta sa usa ka tawo tungod kay gwapo siya, talented siya, dikotse siya, daghan siya gikahatag nato. Dili gugma ang pundasyon. Kuhaan na tanan. Kung wala ang gugma, wala. Og tungod kay mauman kini ang pundasyon, ang gugma man ang pundasyon sa usa ka relasyon. Kini nga gugma nagpanday og nagprotektar sa matag relasyon. Siya ang nag-protect. Siya ang nag-build o nag-protect in every relationship. Og mao kini ang gipakita diha ni Apostol Pablo kanato. Paul tells us that love always protect, always trust, always hopes, always perseveres. Wala moingon nga
mo protektar panagsa, or mo trust panagsa, or mulaom panagsa, or mulahutay panagsa. Nabe mulahutay panagsa? Wala man siguro, no? Now, this is the kind of love that stands firm in the face of difficulties. It is not a love that runs away when things get hard. Kung magkalisod na, mawala na ang gugma. Kung magsinumbagay na, mawala na ang gugma. But this kind of love digs deep, holds on, and seeks the good of the other person even in trying circumstances, instead of condemning the other. Bisan taliwala sa panagbangi, taliwala sa dili maayo nga kondisyon sa hunahuna niya ng mao nga sitwasyon, ang makita kung tinud-anay nga naa ang gugma, ang makita gihapon diha sa usag-usa is the goodness of that person. Now diha sa Ecclesiastes, we are reminded nga ang pisi nga tulo ka lubid lisod bugtuon. In marriage and in all relationships, love is the cord that holds us together. The strength of a marriage is not simply about two people, but about the union of those two lives with God at the center. So kung ang gugma, or kung ang panagrelasyon, ang pundasyon ni mao ang gugma, mo build o mo protect ka na siya kung ang atong Ginoo mao ang anaa sa sentro ni ana. Uyon ba mo ni ana? Hinay lagi gihapon. Murag nagduha-duha man ta. When we love this way, we are not just building a relationship, but a partnership that cannot be easily torn apart. And the strength of this love comes from God, who is the third strand in every relationship, empowering us to love in ways we could never do on our own. Thus, in every couple and in every family, si Kristo should be the source of love. Christ should be the center of our relationship. Now, when we say Christ should be the center, it means doing Christian duties together. Tungod kay kun ang panagtiayon is rooted in Christ, nothing can stand against them. According to a survey in the US, less divorce happens in couples when they go to church together, when they talk about scripture together, when both are active in any church activities. Do you believe in this? Ni amantay mga medyo hamtong-hamtong na nga mga managtiayon dere. Is Christ the center of our relationship? Amen? That is why, personally, for me, marriage takes 3. Mingon man ta 3 sa crowd, but no, marriage takes 3. Ug ang ikatulo niini, mao si Kristo. Not the other person, but Christ Himself. Ikaduha, love is the greatest because love has the power and strength to endure. Mideklarar si Apostol Pablo sa bersikulo 8 nga nag-ingon, ang gugma dili gayud matapos. No, ang gugma dili gayud matapos. Tungod kay kining maong gugma nakasukad diha sa gugma sa atong Ginoo. Ug ang gugma sa atong Ginoo is eternal.
Now, if the love that we have to each other is founded on our personal love, dili gyud na siya mulahutay. Thus, ang atong gikinahanglan, dili lang kay Christ-centered love, but this love centered on Christ should also be committed to the covenant that we have had. Commitment. Sa Bisaya sa commitment? Pagsaad, pakigsaad, pagtuman sa pagsaad, something like that. Commitment, no? Committed good? Commitment diha sa covenant nga ato ang gisaad, and we are committed to the covenant not only to our spouse but to God. That's why it takes 3 to marry. Anaa ang atong Ginoong Hesukristo. Marriage, that is why marriage relationship is a commitment powered by love. That is why marriage is not a contract. Sa una, ang katong papel nga atong madawat gitawag tog marriage contract. But karon giusab na marriage certificate. Because marriage is not a contract. Because contract has expiration. That is why later on, dili ta moingon og renewal of our marriage vows. Because our marriage vows will not expire. So dili nato i-renew. We will reaffirm our marriage vows. We will reaffirm the covenant that we have made for each other. So ikaduha, not only Christ-centered, but because Christ is the center, we will be committed to the covenant that we have made. Finally, love is the greatest of these because love is the reflection of God revealed in Christ Jesus. Pagkaanindot. Paul makes a bold declaration in verse 13. Niingon siya, and now these 3 remain, faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Why is love the greatest? Because this love is the expression of God's heart and the cornerstone of all virtues. Faith, hope, and love are foundational to our Christian walk, but love is the greatest of them all. Faith is vital. Kinahanglan nato ang faith sa atong Christian life. Because without faith, we cannot please God. Faith allows us to trust in God and His promises. Importante usab ang paglaom because it keeps our eyes on the future promises of God and it gives us a vision for the future and keeps our eyes on the eternal. But love is the greatest because it is eternal. Mulahutay gayud, dili matapos, and love is the driving force behind both faith and hope. When faith becomes sight and hope is fulfilled, love will remain. Magapabilin gayud ang gugma if it is founded in God. Now, in the context of relationship, especially marriage, love is the greatest because it transcends all difficulties, all fears and weaknesses. Faith and hope may sustain us, but love motivates, love
heals, tuo bata nga ang gugma mo pasaylo ug moayo, and love transforms. Without love, our relationship would be empty. If love is absent, no matter how much faith or hope we have, our relationship will struggle. Usahay mo ingon tag, ug di pa lang sa akong mga anak, pastor, hagbay. Kasulay ba mo, ana? As married couples, our love for each other is meant to reflect the very heart of Christ. This is not just a love between two people. It is a love that points to the ultimate love that Christ has for all of us. So diha sa panagtiayon, diha sa relasyon, the love we share should display the character of Jesus. Pagkanindot, kung ang atong panagtiayon becomes the driving force, becomes the reflection of Christ's character. Dili ba maanindot kayo? And our relationships become a testimony to the power of Christ's love and the way He heals, restores, and sustains. Usa ka relasyon nga nagapadayag sa kinaiya sa atong Ginoong Hesukristo. So church, not only married couple, all of us, when our relationship is confronted with greatest challenges, where do we turn to? Asa man ta padulong? Adto ba ta mga asawa, adto ba sa tong mama? Asa man ta padulong? We turn to God's Word. For it is in God's Word where we are reminded of the incredible power of love, being the greatest of these. Do we affirm on this? How does love become the greatest? First, love makes Christ as the center of our relationship. Tungod kay ang gugma mao ang pundasyon. Ikaduha, love makes to an endless commitment to our marriage covenant. Ikatulo, love enables us to reveal the character of Jesus in our marriage. Do we agree on this? Kalimot mako. Unsa to number 1? Christ as the center of our relationship. Number 2, love makes us to an endless commitment to our marriage covenant. And number 3, love enables us to reveal the character of Jesus in our marriage. Tulo na kasi, ayaw ninyo kalimti. And for those of us in marriage, let us commit to building a love that protects and endures, making Christ at the center. A love that reflects Christ and a love that will not fail. Let God's love be the third strand that holds our marriages and relationships together. And let us love with the same love, steadfast love, that Christ has shown to us. Amen? Amen? Pugson yun ba? It is our choice. And again,
Dili ni siya para ra sa managtiayon, kundili para kanatong tanan. God bless everyone as we continue to celebrate the love between each one of us. Amen. Kabahin sa atong pagsaulog niining maong Domingo sa Love Month, atong gidasig ang managtiayon. This is our opportunity to reaffirm if we do believe on the 3 C's that we have just reflected. We will reaffirm, not renew, we will reaffirm our commitment. We will reaffirm that indeed Christ is the center of our marriage. We will reaffirm that indeed we are committed to the covenant of our marriage. And we will reaffirm that our marriage is a revelation of Christ's characters. Akong gihangyo ang mga managtiayon nga naa diri karon to adto sa entrance part, and then moari diri sa atubangan. For us to reaffirm. Ako untay mo una niya, wala man akong bana diri. Blessed are you whose partner is with you. The more I seek you, the more I find. Ang Kristohanong kaminyoon mao ang pagpanaag alang sa paginambitay The more o I pag-inunungay hangtod sa kahangturan. the more I love. Bisan taliwala sa kasakit o kalipay. Kini mao'y usa ka malipayong pagsaulog, atubangan sa kahigalaan, mga ginikanan, mga saksi o labaw sa tanan, atubangan sa Dios. Ania kita karon kauban nining pipila ka mga managtiayon ining mao nga iglesia aron sa pagsaksi sa ilang pagpamatuod pag-usab sa mga panaad nga ilang gihimo sa dihang sila gihiusa sa kaminyoon. The more I seek you, the more I find you. The more I find you, the more I love you. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, feel your heartbeat.
Inyo karong gidagkutan ang kandila sa panaghiusa. Desperate Gikan sa kahayag your presence, ni Kristo Jesus. 'cause I am Mao kini ang pasalig diha sa inyong kaminyoon. Nga bisan sa kangit-ngit sa inyong naagian, ang kahayag sa atong Ginoong Hesukristo maoy padayon nga magalamdag kaninyo. Aduna may mga storms, mga pagsulay, but let be assured nga ang maong kandila, ang kahayag sa kandila, maoy magagiya kaninyo diha sa inyong pagpadayon, sa inyong panaghiusa. More of you, let there be less of me. More of you, let there be less of me. Your presence, 'cause let there be less of me. More of you, let there be less of me. Your presence, of you, let there be less of me. More of you, let there be less of me, and more of you. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace, it's overwhelmed me. Ang kadtong mga byudo ug mga byuda, kadtong wala partner, pwede ra gihapon nga mutindog, especially for those who continue to hold on to your covenant, to your marriage vows, to your spouse. Ang kandila nga inyohang gidagkutan gikan sa kandila ni Kristo maoy nagapasalig kaninyo nga taliwala sa mga pagsulay, taliwala sa kangit-ngit nga inyong naagian diha sa inyong panagtiayon ug sa umalabot pa nga mga panahon ang kahayag sa atong Ginoong Hesukristo maoy kanunay nga magaiwag kaninyo. Ug tungod kay anaaman si Kristo sa inyong mga relasyon, you are assured nga ma-overcome ninyo whatever storms in life. Si Hesukristo nag-ingon, ako ang kahayag sa kalibutan. Si bisan kinsa nga musunod kanako, dili nagayud magalakaw sa kangit-ngit, apan hinuon adunay kahayag sa ilang kinabuhi. Pinaagi nining maong kahayag magapabilin unta kamo diha kang Hesukristo. Kining maong mga kandila nagasimbolo usab nga ang inyong kinabuhi padayon nga nahiusa og binugkos diha sa gugma. Niining tungura akong gihangiyo ang mga managtiayon nga magatubangay sa usag-usa. Naanaman nimo'y copy siguro dinha. Atubang sa inyohang partner
Unya mga lalaki guniti usa ng rose nga inyuhang gipanghatag, no? Ayaw sa inyuhara na. Mga igsuon, kamo gihiusa sa Dios sa inyong kaminyoon, sulod sa pipila ka tuig ang milabay, uban sa inyong mga panaad ngadto sa usag-usa o ngadto sa atong buhi nga Dios. Niining tungura gihangyo ko kamo sa paglabas o pagpamatuod sa inyong panaad ngadto sa inyong kapikas. Muuna ang mga bana. Ready? 1, 2, 3, start. Pag tinanaway, pud mo. Hindi na mabasa, Pastor. Mga asawa, inyo ng turno. If dili ninyo feel ang ato ang ibutang diha, pwede mong mugamit sa inyong kaugalingong mga pulong. Unya, tanawa pod ninyo inyong bana. Samtang magunitay kamo sa kamot, akong gihangyo ang katawhan mga nanaa sa mga kongregasyon nga motindog ug magahatag kita sa atong panalangin ngadto kanila. Palihog mga couples pagunitay sa kamot. Magampo kita. Nagaduol kami kanimo o Dios suban sa mapasalamaton nga kasing-kasing. Samtang among gisaulog kining bulan sa gugma, ikaw ang tinubdan sa tanang gugma o pinaagi kanimo. Among nasabtan ang tinuod nga kahulugan sa paghigugma o pag-amping sa usag-usa. Karong adlaw o Dios among giatubang kaming kanimo kining mga magtiayon. Salamat sa imong gugma nga naghiusa kanila, sa imong panalangin sa ilang panag-uban, o sa imong giya sa ilang panaw sa kinabuhi. Ginoo among pangaliupo nganha kanimo o Dios, ang padayon nimong pagpanalangin sa ilang relasyon ingon nga managtiayon, pagsinabtanay, o ang kaligdong sa matag-usa. Samtang padayon sila nga mag-uban, maghigugmaay, o padayon nga ilang amumahon ang ilang banay. Sa mahigayon o Dios sa kalipay mag-uban unta, ikaw padayon Ginoo sa ilang kasing-kasing nga mapasalamaton. Bisan sa mga panahon sa pagsulay, ikaw o Dios ang mahimong tinubdan sa ilang kalig-on. Himuang ang ilang gugma, usa ka buhi
nga pagpamatuod sa imong gugma diha kang Kristo alang kanila o kanamong tanan. Mahimong ang ilang kasinatian isa ka buhi nga pagpamatuod na ang Kristo nga naguban kanila buhi usam. O Dios, ang imong pagpanalangin kanila sa kalinaw, ang imong pagpanalipod kanila batok sa mga dautan, ug ang imong giya sa mga dalan nga ilang pagalaktan, ang imong pagkamatarong, maanaa kanunay sa ngalan ni Kristo. Puna sila o Dios sa imong gugma o kalipay, nga dili ikahatag sa kalibutan. Mahimong saksi kami sa imong kaayo, niini nga mga magtiayon o sa ilang tibuok nga banay. Ang panalangin sa Dios manaa kanila karon og sa kanunay. Amen o amen. Amen. Mga bana, ihatag ang inyong token ngadto sa asawa, agig silyo sa inyong pag-reaffirm sa inyong pakigsaad sa usag-usa. Ihatag na? Atong palakpakan ang atong mga managtiayon. Mura man silag naigihulat lain. Oh. Ha? O sige, atong silyuhan ang maong reaffirmation pinaagi sa Yeah. kiss. Congratulations, to God be the glory. Palihog na og palong sa mga kandila. Agig tubag sa gugma sa Dios kanato, atong ipakita ang gugma ni Kristo sa atong pagkamanggihatagon. Sama nga ang iyang gugma, gihatag nga walay bayad, kita maghatag usab sa atong mga gasa, uban sa bukas nga mga kasing-kasing, nagasalig nga ang Dios mugamit niini sa pagpanalangin sa uban ug sa pagpalambo sa iyahang gingharian. Hinaot nga ang atong paghatag karon usa ka buhat sa gugma sama sa kadagaya nga gihatag ni Kristo kanato. Maghatag kita uban ang mga kasing-kasing nga puno sa pasalamat ug kaayo. Maghatag kita karon nga malipayon ug madagayaon isip usa ka salamin sa gugma sa Dios sa atong kinabuhi. You were the Word at the beginning.
beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Sent from heaven as a ransom, making way where there was none. Through Jesus Christ, our great Redeemer, sin and death were overcome. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ the King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. And death could not hold you, the veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ the King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Dungan kita sa pagampo. Diyos sa gugma o kadagaya, sa among pagdala niining among mga halad sa imong atubangan, ikaw nagpahinumdum kanamo
sa tinuod nga gugma. Nagpasalamat kami kanimo sa gasa sa gugma nga mapailubon, mabination ug dili hakog. Sa among paghatag karon, tabangi kami sa pagbuhat niini uban sa mga kasing-kasing nga mabination ug manggihatagon nga nangita sa kaayuhan sa uban ug sa himaya sa imong ngalan. Itugot nga ang among mga halad gamiton sa pagpakaylap sa imong gugma ngadto sa kalibutan nga nanginahanglan ug hinaot nga magdala kini og kaayuhan, paglaom ug kalinaw sa tanan nga mudawat niini. Gihatag namo kini nga mga gasa, isip usa ka buhat sa gugma ug pasalamat sama sa imong gihatag nga walay bayad kanamo. Sa ngalan ni Jesus kami nag-ampo. Amen. Niining kabuntagon hagit kita sa pag-reaffirm, dili lamang alang sa mga managtiayon, kung dili ang matag usa ka nato sa pag-reaffirm sa usa ka kinabuhi nga anaa si Kristo sa sentro niini. Sa pag-reaffirm sa ato ang commitment ngadto sa atong Ginoo ug sa pag-reaffirm nga ang atong kinabuhi nagapadayag sa kinaiya o character sa atong Ginoong Hesukristo. Sa makausa pa ato ang gidapit o gidasig ang matag usa sa paghimo nining mao nga reaffirmation ug bisan pa man sa pagdala sa nagkalain-lain nato nga mga kahangawa ngadto sa ato ang buhi nga Dios sa pag-ari sa atubangan samtang atong awiton ang atong awit or himno sa pagpamatuod. Happy the home when God is there and love fills everyone. When united word and prayer, the Master's will is done. Happy the home where God's true love is starting to appear, where all the children hear His fame and parents hold Him dear. Happy the home where prayer is heard and praise is everywhere, where parents love the sacred word and its true wisdom share. Lord, let us in our homes agree this blessed peace to gain. Unite our hearts in love to Thee, and love to all will reign. Amen. Mao kana nga mo ang deklarasyon Ginoo kun unsa kamalipayon diha sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi, diha sa among mga relasyon ug labaw sa tanan diha sa among tagsa-tagsa ka panimalay ug banay. Kun ikaw anaa nagapuyo niini. Itugot o Dios nga dili lamang ikaw mamahimong bisita diha sa amo ang kinabuhi ug sa among panimalay. Hinunua mupuyo unta ikaw Ginoo diha sa among tagsa-tagsa kakasing-kasing. Tungod kay ikaw man ang gugma
ug kining gugma mao ang among pundasyon alang sa among pagpakigrelasyon diha sa usag-usa. Salamat Ginoo sa imuhang pagpahinumdom kanamo niining kabuntagon kun unsa ka mahinungdanon sa imong gugma nga imong gipakig-ambit ngari kanamo. Itugot o Dios nga ang matag usa kanamo makabaton sa usa ka kasing-kasing nga bukas ug abli sa pagdawat sa imuhang gugma ug sa paghimo sa imong gugma nga maoy motivation diha sa among pagpadayon usab sa pagkinabuhi ug labaw sa tanan sa pagpakig-ambit nining maong gugma ngadto sa kinatibuk-an nimo nga katawhan. Salamat Ginoo nga ikaw nagapuno pinaagi sa imong balaang espiritu diha sa among pagsimba kanimo niining kabuntagon. Salamat sa imuhang pagdawat sa amoang pagsimba og mga pagdayeg nganha kanimo. Ug salamat bisan pa sa imuhang pagdawat og pagpaminaw sa mga pag-ampo sa imuhang mga anak. Na ania nagaluhod sa imong atubangan ug bisan pa man niadtong anaa sa ilang tagsa-tagsa kalingkuranan. Diha sa nagkalain-lain nga mga concerns nga moagi sangat nganha kanimo o Dios. We are confident nga ikaw nagaandam na og tubag alang niining tanan. Ginoo diha sa amoang pagsugod sa lain nga semana. Salamat nga ikaw nagasangkap kanamo sa mga pamalandong nga mao'y mamahimong giya diha sa among pagpadayon sa pagkinabuhi ingon nga imong mga katawhan. Uban sa nagkalain-lain nga mga pag-ampo sa imong mga anak, kining mga pag-ampo amo ang gipadangat nganha kanimo pinaagi sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo. Katawhan sa Dios magapanglakaw kamo ngadto sa kalibutan kun diin kita gipadala sa atong Ginoo. Wala siya mopasalig kanato sa usa ka mahapsay nga paglakaw. Hinunoa siya nagapasalig nga diha sa atong paglakaw magauban siya kanato. Pinaagi sa ngalan sa Dios Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen ug amen.